Kinahapunan, 5:30 pa lang, ay nagpasya na sila Magnus na maghapunan. Lalo at inaasahan na nila ang pagsalakay ng mga aswang na maagang naramdaman ni Apong Melo. Matapos makakain ay sumilip si Efraim sa bintana. Nakita niyang naghahanda na rin ang mga tagapamayanan para sa laban. Kuya Magnus, mukhang hindi naman basta-basta mapapasok ang teritoryo nila rito. Mataas ang batong ginawang bakod eh. Ang bangis talaga ni Ate Maris, no? Akalain mo, ang sabi ng mga taga rito, si Ate Maris daw ang nagbakod niyan. Tumulong naman daw sila. Pero sa pag-aayos lang ng linya, para lang pantay. Pero sa pagbubuhat ng lahat ng mga naglalakihang bato, si Ate Maris daw talaga ang mag-isang bumuhat niyan gamit ang kanyang telekinesis. Oo nga eh. Kaya siguradong pagod na pagod rin iyon pagdating ng hapon. Kahit naman kasi hindi pisikal na pagbubuhat ang kanyang ginagawa, ay ganun pa rin ang pagod na maidudulot noon sa kanya. Kuya Magnus, sigurado ka? Ayaw mong samahan ko kayo roon sa laban? Pwede namang mag-lock ng pinto sila Rika rito para hindi sila mapasok. Sabi naman ni Magnus, Efraim, mga aswang ang inaasahan nating darating, di ba? So ibig bang sabihin, kahit maramdaman nilang may babaylan sa loob ng kubo, ay hindi na nila papasukin kapag nakita nila nakalak ang pinto? Di ba? Sinabihan ka na ni Tomby na kailangan advance mag-isip. Mas madaling magprotekta habang nandyan pa sa harapan mo ang taong pinoprotektahan mo kaysa hahanapin natin sila sa kagubatang ito para iligtas. Baka nakakalimutan mo, magiging inang babaylan ang binabantayan mo. Kaya wag mong minamaliit ang trabahong pagbabantay sa kanya. Dahil based on my own experience, hindi yun simple o madali. Kaya kung ako sa'yo, wag kang magpakakampante kahit nasa loob pa kayo ng kubo. Okay po Kuya Magnus, alam ko naman yun. Nag-aalala lang din ako sa inyo doon sa baba. Mas mag-alala ka kay Rika dahil hindi naman siya pangkaraniwang tao lamang. Wika pa ni Magnus at agad nang kinuha ang mga armas na dadalhin sa laban. Ano Tomby? Tara na? Okay tol. Sagot naman ni Tomby at sumunod na kay Magnus noong lumabas iyon ang kubo. Pagkarating sa ibaba ay doon sila pumwesto kasama ng mga kababaihan na gagamit ng pana at palaso. Naroon din si Apong Melo. May suhestyon ka ba Magnus para sa magaganap na laban ngayong gabi? Tinignan ni Magnus ang paligid. Nasa tama naman po ang posisyon ng lahat. Tomby, doon ka pumwesto sa tore. Mas maganda ang view roon at mas madaling mag-asinta. Ako kasi ay kailangan dito ako sa baba. Dahil kapag medyo tagilid na ang sitwasyon sa ibaba, ay tutulong ako roon sa malapitan. Okay, sige Mags. Sagot ni Tomby at agad nang bumaba sa kanilang kinaroroonan para naman lumipat sa may tore. Pasado 8:00 nang makarinig sila ng mga huni ng aswang at pagaspas mula sa malayo. Sabi ni Magnus, mukhang walang mga darating na maglalakad Dahil sa huni at itsura nila ay mukhang mga tiklaso. Pakpak ang asintahin nyo para bumagsak sa lupa. Tapos ang mga mananabas sa ibaba ang tatapos sa kanila. Wika pa ni Magnus. Ilang saglit pa ay dumating na nga ang mahigit 20 aswang na tiklaso na pinamumunuan ni Eduardo. Nagsidapo sa malalaking puno ang mga aswang. Tapos may isang pumatong sa isang puno sa loob mismo ng pamayanan. Magandang gabi sa inyo! Lalo na sa iyo, Apong Melo! Narito ako ngayon sa utos ni Reyna Isabel. Ako si Eduardo, ang pinuno ng mga aswang na tiklaso sa ilalim ng pamumuno ng Reyna Isabel. Naparito ako dahil may kailangan kaming impormasyon. Lumabas naman si Apong Melo mula sa isang kubo at nagsalita. Umalis na kayo!
wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Aba, malakas na ang loob mo magsalita. Di ba noong nakaraan lang ay halos lipulin ni Reyna Isabel ang buong pamayanang ito? Baka gusto mong ulitin namin ang ginawa naming iyon. Hindi mo pa nga alam ang tanong, kumukontra ka na agad. Simple lang naman ang tanong ko. May naramdaman kaming tao na papakit ng ibisan na may malakas na kapangyarihan. Alam naming hindi iyon ang tagabantay na si Magnus dahil wala siyang kapangyarihan sa ngayon. At kung ang inang babayla naman na si Maris ay hindi rin ganoon kalakas ang kapangyarihan niya. Nagawa noong pumatay ng malalakas na nilalang. At maging si Galema at si Suma mismo ay mukhang siya rin ang pumatay. Kaya gusto naming malaman kung sino siya. Kung lalaki ba siya o babae. At anong pakay ng pag-akyat niya sa ibisan. Mahabang salaysay pa ni Eduardo. Sabi naman ni Apong Melo, wala akong kilalang ganyan kalakas, kagaya ng sinasabi mo. Kaya umalis na kayo. Ah, ganun ba? Hindi naman pwedeng ganyan lang. Alam kong may alam ka tanda. Nagmamatigas ka lang. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ang bakod nyo na ba to? Baka hindi nyo nakikita. Wala kami sa ibaba. Nasa taas kaming lahat. Ibig sabihin, walang epekto sa amin ang bakod na yan. Wika pa noon sabay tawa. Nang may isang itim na palaso, ang mabilis tumalilis patungo kay Eduardo. Agad na palingon ang lalaki at sinalo iyon. Nagpapatawa ba kayo? Aswang kami at mabilis kami kumilos. Kahit sabay-sabay pa kayong pumana, ay magagawa naming saluhin ang mga palaso nyo. Doon na inalis ni Magnus ang hood ng kanyang jacket at nagsalita. Unang-una, hindi ako nagpapatawa. Pangalawa, alam kong masasalo mo ang palaso ko. Yun talaga ang gusto kong gawin mo. Wika ni Magnus sabay ngiti. Noong mapatingin si Eduardo sa hawak na palaso, ay nakita niyang may maliit na ilaw roon na kulay green na nagliliwanag. Inilapit niya yun sa kanyang mukha upang tignan kung ano. At noong kanyang mailapit ay sakto naman ang pagsabog ng maliit na aparato na nakakabit sa dulo noon. Tumalsik si Eduardo at tila ibon na isa lang ang pakpak. Napaggewang-gewang ang paglipad at papabulusok na paibaba. Pagkakita ng ibang mga tiklasong aswang sa nangyari sa kanilang pinuno, ay agad silang nagsisugod. Sabi naman ni Magnus, ngayon na! Dumaluhong ng lipad ang mga aswang sa kinaroroonan ni Apong Melo. Pero may 10 kababaihan roon na pumapana. Kaya bago pa makarating ang mga aswang, ay nabubutas na ang kanilang mga pakpak at bumabagsak sa ibaba. Si Magnus naman ay panay pa rin ang asinta ng pana. Pero lahat ng tinitira niya ay hindi na sa pakpak, kundi diretso na sa katawan o sa ulo. Dahil alam niyang tatagos iyon sa laman ng aswang. Gawa nang naisawsaw niya naman ang mga palaso niya sa Blue Sodium Solution. Maging si Tombi ay panay rin ang asinta. Pero iyong mga nasa ibaba ang inaasinta niya. Kapag nakikita niyang nadidihado na sa laban ang mga kalalakihan ng pamayanan. Ilang saglit pa ay wala nang natirang aswang na lumilipad. Nasa ibaba na lahat at nakikipaglaban. Sabi ni Magnus, Tombi, bumaba ka na riyan. Mano-mano na tayo. Nasa baba na silang lahat. Agad na rin bumaba si Tombi at inilabas ang itak. Saka sumalakay na rin sa mga kalabang aswang para matulungan ang puwersa ng mga mananabas ng pamayanan. Si Magnus naman ay si Eduardo ang kanya pinuntahan. Naabutan niyang papatayo pa lang iyon. Bali na ang isang pakpak at wasak ang kalahati ng mukha. Ayos matibay ka rin. Ikaw pa lang yata ang nakita ko na nasabugan ng compressed C4 na hindi napuruhan ka agad. Huwag mo ako mamaliitin tagabantay.
Hindi ako naging pinuno ng mga tiklaso ng walang dahilan. Marami ako pinagdaan ng laban at nalampasan. Sabi naman ni Magnus. Eh di sayang pala, hindi ka na unang dumaan sa akin. Dahil kung nagkataong noon pa tayo nagkita, hindi ka na nakarating sa pwesto mo ngayon. Mayabang ka talaga! Tatapusin na kita! Sigaw ni Eduardo at sumugod na gamit ang kaliwat kanan na pagkalmot. Si Magnus naman ay mabilis sumasalag gamit ang sipa at itak. Sabay ikot at hiwa sa mukha ni Eduardo at umatras. Palaging dumidikit si Magnus sa mga puno dahil alam niya na ang estilo ng mga tiklaso na inihahampas ang kanilang malapad na pakpak hanggang sa gawin nga iyon ni Eduardo. Pagkahampas noon ng pakpak ay agad dumikit si Magnus sa puno, kaya sa puno tumama ang pakpak na iyon. Sa kanya naman tinagpas ng sobrang lakas at naputol iyon ng tuluyan. Napasigaw naman ang ubod ng lakas si Eduardo sa pagkaputol ng pakpak nito. Lalo iyong nagwala, pero mas mabagal na ang kilos, kaya basang-basa na ni Magnus ang mga kilos niya. Noong muli iyong sumugod at sumisigaw, ay tumalon ng mataas si Magnus, sabay saksak ng itak sa bunganga noon. Tumagos pa nga sa likuran ang itak. Ang ingay ng bunganga mo, para kang kinakatay na baka. Akala ko ba aswang ka? Eh bakit para kang bakang gutom kung mag-ingay? Wika niya, sabay tinadyakan ang katawan ni Eduardo at binunot ang kanyang itak. Kinuha ni Magnus ang kanyang pana at palaso sa likuran dahil nakita niyang may mga aswang na nagtatangkang tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo patungo sa may entrance ng pamayanan. Kaya pinagpapana iyon kaagad ni Magnus at isang tarak lang ng kanyang palaso ay diretso na iyong napapasubsob sa lupa at binabawian ng buhay. Makalipas ang wala pang isang oras, ay tapos na ang laban. Sabi ni Magnus sa mga kababaihan na kung maaari ay pagbubunutin ang mga palaso na nasa katawan ng mga aswang at ihatid sa kanya ang mga kulay itim na palaso, maging mahaba man o maiksi. Dahil iyon ang palaso nila ni Tomby at magagamit pa nila iyong muli. Sinalubong naman ni Apong Melo si Magnus. Tagabantay, maraming salamat. Iba talaga ang marami ng karanasan sa laban. Kahit walang kapangyarihan, ay kayang lumipol ng maraming aswang. Naku, nanalo tayo dahil matatapang ang mga tauhan mo at handa silang lumaban hanggang sa kamatayan. Ano, wala bang nasawi sa mga tauhan mo? Mukhang wala naman. Meron lang may mga kalmot. Malaking tulong ang paraan ng pakikipaglaban na itinuro nyo dati. Palaging 3 hanggang 5 tao ang nagtutulong-tulong sa isang aswang. Kaya, bihira ang may napupuruhan. Basta't wag lang sobrang dami ng aswang na sumusugod. Sige po, Apong Melo, aakyat na kami. Tara tol. Wika ni Magnus kay Tomby. Nakita nilang hinahakot na ng mga tao ang katawan ng mga aswang papunta sa labas ng pamayanan at doon susunugin bago ibaon ang mga buto sa lupa. Pagkabalik sa kubo ay sabi ni Magnus, Ano, wala bang nakarating na mga aswang rito? Sabi naman ni Efraim, Wala po Kuya Magnus. Ang galing kasi ng strategy nyo eh. Inunan yung pinsalain ng pinuno. Kaya agad na panghinaan ng loob ang mga kasama. Wala na silang ibang hinangad kundi ang maghiganti. Kaya hindi na sila kumalat sa iba't ibang mga kubo. Oo, ganun talaga dapat para humina ang puwersa ng kalaban. Tsaka dapat palagi may surprise para may panggulat effect. Iyon kasi ang nakakawala sa focus sa laban, iyong nagugulat. Naligo na muna sina Tomby at Magnus bago pumasok sa loob ng kubo. Ang 4 na kadalagahan naman ay inihatid ni Efraim sa kubong kanilang tinutuluyan sa ibaba. Matapos makaligo ay nagkape muna sina Magnus, Tomby at Efraim. Sabi ni Magnus,
Kumusta ang pakiramdam mo, Rika? Medyo ayos na po. Kaya ko na po maglakbay uli bukas. Sabi naman ni Magnus. Hindi pa tayo aalis bukas. Magpahinga muna tayong lahat buong maghapon. Sa makalawa na tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Okay po. Sagot naman ni Rika at nahiga ng muli para magpahinga. Kinabukasan, matapos makapag-almusal, ay magkakasamang pumunta sa may ilog sina Magnus, Tomby, Efraim at Rika. Nakita nilang sumunod rin sa kanila ang 4 na kadalagahan. Maliligo rin daw ang mga ito. Nakasuot lang ng shorts at t-shirt na puti. Kaya makikita ang makikinis na balat ng mga ito. Sabi naman ni Tomby ng pabulong, "Kumikislap ang mga mata mo, Efraim, sa magagandang view ah. Literal." Namula naman si Efraim sa hiya. Tapos lumapit ang dalagang si Kisha kay Efraim. "Kuya Efraim, turuan mo naman ako lumangoy." "Ha? Hindi ka marunong lumangoy? Eh di halika, turuan kita." Sabi naman ni Tomby. "Sige, turuan mo lang, pati sa ibang masayang bagay." Narinig iyon ng dalaga pero ngumiti lang. Sabi naman ni Rika, "Ay naku, ang harot." Sabi naman ni Tomby, "Bakit? Selos ka?" "Hindi no." Nagpatuloy sila sa kanilang paliligo at pagbababad para maikondisyon ang katawan sa kanilang paglalakbay sa kinabukasan. Noong naroon ang lahat malapit kay Magnus ay sinabi niya, "Girls, ano nang desisyon nyo? Sasama kayo sa amin sa Ibisan para maging babaylan? O ipapahatid ko na kayo sa bayan?" Sabi naman ni Alma, "Nakapagdesisyon na po kami, Kuya Magnus. Sasama kami sa inyo. Siguro nga may dahilan kung bakit nyo kami nailigtas. Malamang inisip na rin ng mga pamilya namin na napatay na kami ng mga rebelde na kumuha sa amin. Kaya itutuloy na namin ang hiling ng Inang Kalikasan bilang pagtanaw na rin sa ikalawang buhay na ibinigay sa amin. Kaya siguro kami binigyan ng ikalawang pagkakataon na mabuhay dahil sa bagong purpose, ang maging mga babaylan. Paano po yan? Wala naman kami mga gamit." "Madali lang yan. Kukuha lang kayo ng iilang damit na mapagbibihisan doon kay Apong Melo. Tapos, sandata na magagamit nyo para maprotektahan nyo rin ang inyong mga sarili. Habang nasa paglalakbay tayo, ay unti-unti namin kayong tuturuan. Tsaka, si Rika at si Efraim ay marami ng alam. Pwede na rin sila magturo sa inyo." "Okay po." Pagsang-ayon ng mga kadalagahan at naging seryoso na ang asal ng mga iyon. Atin namang dalawin ang sitwasyon sa bundok ng Lunarka. Noong gabing sumugod ang aswang na si Eduardo sa pamayanan ni Apong Melo. Halos magkakasabay na nagtungo sa bulwagan sina Amara, Amor at Eliza. Naabutan nilang naroon si Reyna Isabel nakatingin sa kalangitan. "Mahal na Reyna," wika ni Amor na hindi na naituloy ang sasabihin dahil agad siyang sinagot ni Isabel. "Oo, alam ko. Hindi ko naramdaman ang aura noong malakas na nilalang na sinasabi ko. Pero hindi ko maintindihan kung sino ang tumalo sa grupo ni Eduardo. Imposibleng matalo sila ng mga taga-pamayanan. Kailan lang noong salakayin natin ang pamayanang iyon, wala naman silang kalaban-laban sa mga aswang. Paanong natalo si Eduardo? Hindi na ito maganda. Reyna Isabel, gusto niyo po kaming 3 na ang sumalakay?" "Hindi, wag muna. Duda ako eh. Mukhang hindi nag-iisa ang taong iyon. Paano kung kapag pinasugod ko kayo roon, ay narito lang pala siya sa malapit? Lalo at hindi ko naman nararamdaman ang aura noon kung nasaan na banda. Ano pong gagawin natin? Magpapadala ako ng mensahe sa mga tauhan ko sa ibaba. May gagawin tayong ibang hakbang. Pero sa ngayon, kumalma lang muna tayo. Hindi tayo pwedeng basta-bastang sumalakay. Tumatalino na si Maris. Maaring kasabwat niya ang nilalang na iyon." "Sige po, mahal na Reyna, masusunod." Sagot pa ng 3 at lumabas ng bulwagan. Kinabukasan nga
ay nagsimula na ang paglalakbay nila Magnus. Medyo malaking grupo na sila dahil kasama na nila ang 4 na kadalagahan na sina Keisha, May, Ali at Alma. Habang nasa paglalakbay ay panay ang orientation ni Rika sa mga kadalagahan. Pero napapansin niyang kahit nakikinig sa kanya ang dalagang si Keisha, ay naroon naman ang kamay noon nakahawak sa braso ni Efraim dahil masakit na raw agad ang mga paa. Kaya panay ang paikot ng mata ni Rika dahil naaartihan siya sa dalaga at ramdam niya ang pagpaparamdam nito ng pagtingin sa binatang si Efraim. Sa bahagi naman nila Maris at Oliver, kinabukasan ay naunang nagising si Oliver. Nagpaningas na agad ito ng apoy para makapagpainit ng tubig para sa kape at naglaga rin ng saging. "Uy, Oliver, ang aga mo naman gumising." "Ah, oo. Ayoko nang matagal na natutulog, lalo kung hindi naman ako gaanong pagod. Pakiramdam ko kasi ay nanghihina lang ako kapag ganoon." "Sige, saglit lang ha. Doon lang ako sa unahan. Personal matters. Alam mo na, morning routine." Sabi naman ng binata. "Gusto mo samahan kita?" "Ha? Kaya nga ako lalayo dahil personal matters. Tapos manunood ka tuloy?" "Yung safety mo lang naman ang iniisip ko." "Hay naku Oliver, kapag may nagtangkang manilip sa akin, umanggulo habang nagdidiskarga ako, ay talagang bibigyan ko ng tigalpo sa 3 antas." Ganun ba? Sige, dito na lang ako." Kakamot-kamot sa ulong wika pa ng binata. Noong makabalik si Maris ay nakapaghilamos na ito at mukhang nakapagpunas na rin ang katawan. "Saan ka naligo?" tanong pa ni Oliver. "Nagpunas lang ako. May nakita akong maliit na batis roon sa unahan. Mababaw lang. Wala pa nga sigurong 1 dangkal ang lalim ng tubig eh. Pero malinis naman at malakas ang daloy. Kaya kahit papaano ay pwede nang pagtiyagaan. Mabuti nga at nagdala na rin ako ng sabon at towel." Ganun ba? Hindi ka ba roon nagpasabog? Maglilinis rin sana ako ng katawan." "Siyempre hindi. Malayo roon ang pinagpasabugan ko. Ano naman tingin mo sa akin? Hindi nag-iisip? Pero teka, maliligo ka? Isariwa pa nga ang mga sugat mo." Inalis naman ni Oliver ang isang benda. Doon na nagulat si Mari sa nakita. Wala ng sugat o kahit peklat. "Ha? Paano nangyaring magaling na ang mga sugat mo? Kahapon ka lang nakagat ng ahas at ang laki pa ng butas noon. Tsaka, bakit kahit kaunting bakas ng pinagkagatan ay wala?" Oo. Ganyan din ang nangyari sa akin noong nakaraan. Alam ko may butas ang sikmura ko noon eh. Pero pagkagising ko ay wala na akong sugat. At wala na rin ako sa lugar nung pinaglabanan namin ng tikbalang. Kaya pwede na tayong magpatuloy sa paglalakbay mamaya." "Hindi, wag muna. Medyo nangihina pa ang pakiramdam ko eh. Magpapahinga pa siguro ako ngayon maghapon para makumpleto ang lakas ko para sa paglalakbay bukas." Okay sige. Sabi mo eh. Sige pala, alika na. Kain na tayo." Aya pa ni Oliver at kumain na nga ang dalawa. Dahil sa diretsong daan naman ang dinaanan ng paglalakbay nila Magnus kaysa sa dinaanan ni Oliver, kaya nasa kalahating araw na lang ang pagitan nila sa isa't isa. Sa bahagi naman ng Lunarka ay magkakaharap sa isang silid sina Amara, Amor at Aliza. "Kailangan na nating kumilos. Hanapin natin si Maris at ibigay natin kay Reyna Isabel. Nagmumukha na tayong walang silbi kay Reyna Isabel eh. Baka bigla na lang tayong paghinalaan ng masama. At isiping tumatraidor tayo kaya hindi tayo kumikilos. Wala namang kalaban-laban sa atin si Maris sa sitwasyon niya ngayon dahil mahina pa siya. Sasamantalahin natin yun at dadakpin siya." Sabi naman ni Aliza. "Bukas na natin gawin. Mainit pa ang dugo ngayon ni Reyna Isabel dahil sa kapalpakan ni Eduardo. Kaya bukas natin gawin ang paghahanap kay Maris. Mga bandang hapon para hindi halata. Madali namang hanapin ang aura niya sa kagubatang ito. Maghanda rin tayo ng backup
para kung sakaling may tumulong sa kanya ay handa rin tayo. Sige, maghanda na tayo. Kailangan natin magdebosyon dahil ibubuhos natin lahat ng meron tayo sa laban bukas. Hindi tayo uuwi nang hindi kasama si Maris dahil kapag nalaman ni Reyna Isabel na sumugod tayo ng walang utos niya ay malilintikan tayo. Okay sis, paninindigan na natin ang pagbaliktad natin sa panig ni Reyna Isabel. Kailangan na rin natin masubukan ang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa atin kung worth it ba talaga sa pagtatraidor natin kay Maris at pagpatay sa 3 kinakapatid natin. Wika pa ni Amor at nagkanya-kanya na silang pasok sa kanilang mga kubol. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 183. Bakbakan na ito sa kasunod na part dahil magkakasama na ang grupo nila Magnus, si Maris at Oliver at sabay-sabay nilang kakalabanin ang grupo ng 3 babaylan na sina Amara, Amor at Eliza. Abangan niyo po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.